Hello everyone! Welcome to Ate Nor's Kitchen. Ngayon isi-share ko sa inyo ang aking chewy coconut pancakes. Sobrang sarap, malambot at makunat. Napakasarap na kombinasyon ng buko, ng nyog at saka ng glutinous rice flour. Kailangan lang natin ng 1 cup coconut milk at saka 5 tablespoon ng sugar. And then, haluin lang natin mabuti hanggang sa ma-dissolve natin yung sugar. Pwede rin kayo magdagdag kung gusto nyo ng mas matamis pa. At dito sa separate na bowl, maglalagay ako ng 1.5 cup ng glutinous rice flour. Ito bali yung magpapakunat ng ating pancake. Gagamit din ako ng rice flour para balance lang yung lambot at kunat ng aking pancake. Maglalagay lang ako ng 4 tablespoon rice flour at 1 cup na buko. Ito ang magpapasarap sa ating pancake, yung ating buko. Mag-a-add din ako ng 1/3 cup ng nyog at saka konting asin. Ngayon, ibuhos na natin ang ating coconut milk, yung ating gata at saka yung asukal. Hahaluin lang natin itong mabuti hanggang mag-combine na lahat ng ating mga ingredients. Medyo malapot ang kalalabasan nito, medyo runny siya ng konti. Yan, okay lang yung ganitong texture niyan. Magse-separate ako sa isang bowl dahil gagamit ako ng dalawang kulay. Itong isang plain lang na white at saka isang color green. Kasi gusto kong magkaroon ng pandan flavor ang aking buko pancake. So bali pandan flavor yung inilagay ko, 1 teaspoon. At dahil kulang pa yung kulay para sa akin ay lalagyan ko ng half teaspoon green food color. Tsaka ko lang hahaluin mabuti hanggang sa magpantay na ang kulay ng green. Ayan, okay na sa akin yung ganito, medyo matingkad-tingkad yung pagka-green niya. Kailangan nga pala natin ng non-stick frying pan dahil lulutuin natin to ng walang mantika. I-spread lang natin yung 1 tablespoon ng mixture. Yan, bali manipis lang para maluto agad hanggang sa loob. So mga 4 na piraso lang ang mailalagay ko dito dahil medyo maliit yung aking pan. Bali, lulutuin lang natin to sa mahinang apoy. Lulutuin lang natin hanggang sa mag-golden yung kulay niyan. Okay, pwede na natin itong bilingin. Pagkabiling natin ay ipipress natin ng bahagya para makinis din yung kabilang side. Medyo kulang pa yung pagka-brown nito. Mamaya bibilingin ko ulit dahil mas gusto ko yung ganyang kulay. Mas gusto ko yung may pagka-golden yung color niyan. Okay, pwede ko na itong hanguin at idediretso ko lang ng luto yung green color. Ngayon, dito naman tayo sa white color. Ganon din ang gagawin nating proseso ng pagluluto. Kuha lang ako ng 1 tablespoon and then i-spread. Lulutuin sa mahinang apoy hanggang sa mag-golden ang color. Okay, ganyan. Yan, beautiful. Mahinang apoy lang ang gagamitin natin dahil kailangan nating makasiguro na malulutong mabuti ang ating flour. Yan, tamang-tama lang yung kulay nito. May pagka-golden. Okay, beautiful. Ngayon nahanguin ko na to at lulutuin ko na rin yung natitira ko pang white color. Napakasarap nitong merienda, almusal, or pambaon ng ating mga chikiting. Mga ilang piraso lang nito ay mabubusog ka na. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yan. Lalong-lalo na itong aking buko pandan flavor. Napakasarap. Hindi ka magsisisi sa paggawa. Napakadali at simpleng-simple lang ang mga ingredients niyan. Kahit sa handaan or pang negosyo ay pwedeng-pwede rin ito. Ayan, kung makikita mo yung loob niyan ay lutong-luto. Wala kang malalasang hilaw na flour. Buksan pa natin itong isa at ipakikita ko sa inyo yung loob. Ang kunat at tamang-tama lang yung tamis para sa akin dahil ayoko na masyadong matamis. Napakasarap din itong i-partner sa ating mga tea or kaya ay kape. Thank you for watching!